Meron pong nangyari doon sa budget deliberation ng Presidential Communication Office sa Senado ng isang araw. Kinu-question at tila parang pinapaniwalaan nitong si Robin Padilla, Senador Padilla, na meron daw troll. Yung mga basher troll, ganyan. Ang PCO. At pero pa siyang ipinarinig na parang interview, pag-uusap. Pero recorder lang, wala namang identity kung sino yung nag-uusap. Pero ang hinala, ang dating ng paghihinala nitong si Robin Padilla, ay si Jose Castro yun. Kausap daw yung mga troll. So nakakapagtaka rito, bakit yung ganong issue ay pinaniniwalaan nitong senador? Sa panahong ito, napakarami ng fake, napakarami ng nagagawa na. Yung video na fake, yung picture na fake, yung audio pa kaya. Di ba usong-uso na ngayon yung artificial intelligence o AI? Ito, pakinggan niyo ito sinasabi ni Robin Padilla. Ay naniniwala na dapat may troll ang gobyerno? Yan. Dapat wala. Yan. Ayon sa kanila po, ay wala. Pero actually, talaga bang wala? Sa mga resources na binibigay sa inyo, malay naman namin na wala. Kasi yan ang kalakaran. But, not that I don't believe you, Secretary, but because it happens in real life, so I am told they do not have trolls. I am told they do not use government funds for fake news and trolls. But they're all organic supporters. And if you have any proof, please tell me. Ayon po sa mga... Mr. Robin Padilla. Pwede niyo pong sabihin hindi sa inyo galing ito, ha? Opo. Hindi ko po sinasabing sa inyo galing ito. Opo. Ang sinasabi lang po nila, ito daw po ay boses ng USEC. Sa totoo lamang po ba? Sino po ba ito? I have no idea. I was about to ask you, who is it supposed to be? Can you please state on the record? Why don't we send it to the NBI Yes. for voice print? Imbis na Yes, nangungula tayo, nagbabanggit tayo ng pangalan. Because You're I cannot- mentioning the name of Yusek or Attorney Castro. It's unfair for her. I-print nyo na lang sa voice print na lang sa NBI. Para I agree with hindi that. tayo masabi sa mga ganyang mga balitaan. Because I will give you an advice from Denzel Washington. Sabi niya, if you don't listen to the news, you're uninformed. If you listen to the news, you're misinformed. Kung hindi ka natutulog ng Antindi, ano ha? Kaya ho, naging controversial ito kasi nga, siyempre, ang nabanggit na parang pinag-usapan dyan, baka daw si Jose Castro, Malacanang press officer, ang kausap ng tungkol sa, ang sama ng usapan tungkol sa bayaran ng troll. I-just imagine, ang hindi ko kasi maabot ng unawa at pagkakaintindi yan, manggagaling sa isang senador ng Republika ng Pilipinas na ang kanyang pagdududa at ebidensya sa isang pag-uusap, recorded na pag-uusap, na alam naman natin madaling ma-fake, madaling pikehin, madaling kung sino-sinong gumawa. At ang masakit, mabuti pinagtanggol ni Loren at saka ako ni Senator Tito Soto, na pa-check natin sa NBI, mahirap magbanggit ng pangalan kung hindi naman kayo sigurado. Mismong si Robin Padilla, na nag-expose niya sa Senado, hindi nga alam niya kung sino Tinatanong pa nga yung PCO at saka ako yung ibang senador. Paano niya masasagot yun? Kung yung mismong nagparinig, hindi niya alam kung sino. Tapos ang sinasabi, totoo ba na isang Yosek? Abay, manghuhula. Ganon kababaw? Yun tingin ko Nabababawan ako. Hindi ko pinagtatanggol ang Malacanang dito. Ang PCO, talagang binabanatan ko pa yan. Dami rin kalokohan dyan Pero yung kasangkapan, ang pag-uusap ng hindi mo kilala kung sino, tapos maniniwala ka yung pinag-uusapan ay totoo, nakakasira. Abay, handali. Usapang lasing yan Usapang tambay. Hindi yan dapat usapan sa mataas na kapulungan ang Senado ng Republika ng Pilipinas. Kasi tabi na Senador Padilla, hindi trabaho ng isang senador ang chismis. Hindi trabaho ng senador pumator sa ganyang kwentong kanto. Tapos pinangalanan mo pa. At Jose Castro ang tila tinutukoy, abay, Paul yan. Masyadong one-sided yan. Pangalawa, hindi ho yan level, napakababang level ng usapan.
Kung may pagtutol kayo sa budget ng isang departamento, lehitimo sanang issue ang inyong ibato. Huwag chismis. Di baling mag-chismis yung mga chismosa, trabaho nila yon. Pero ikaw, senador ng Republika sa iyo nang galing yon. Ano yon? Sa issue lang, walang personalan. Itaas nyo ang level ng inyong mga pananalita. Decorum, dapat kasi Senate of the President ang inyong kinakatawan. Republika ng Pilipinas. Sa mamamayang Pilipino sa international community. Bakit hindi mo muna dinala sa NBI, ipinacheck nyo, pagka nagpositibo kung sino nag-uusap, saka mo dinala sa Senado, at yun ang ginawa mong ebidensya para patunayan mong merong troll ang Malacanang, kung meron man. Diba kaysa sa yung ipinarinig mo, actually, hindi ko naman pinag sa inyo kasi usapang parang usapang nasa karinderya ang usapan eh. Tapos sinabi pa nung kausap ng bandang huli, for your information, naka-record po yung ating usapan. O di nagalit yung kausap kasi wiretapping yun. Bawal yan. Bawal po ang pag-record ng usapan kung hindi alam ng kausap mo na nire-record mo. Wiretapping law ang lalabagin dyan. Batas yun. Sana alam ni Robin Padilla yun. Wiretapping. Ang dami ng implication ng kanyang expose na yun na di umano may troll sa Malacanang eh. Nag-identify ng Yosek. Pagkatapos, yung usapan ay hindi naman pala alam ng kausap niya naka-record. Another problem yun. Tapos ngayon yung mga senador at yung mga nakakarinig ng mamamayang Pilipino, pinanghuhula niya kung sino. Kaya ngayon may kanya-kanyang interpretation. Ay oo nga, may troll ng Malacanang. Ay oo nga, kinausap ni Yosek na ng gano'n. Ay, puro sa pantaha. O edi lalo nagpagulo, lalo naging problema, hindi nakatulong. Kung meron kayong ebidensya na merong troll ng Malacanang, i-expose nyo yung kapanipaniwalang ebidensya. Resibong totoo, hindi yung kwentuhan sa isang audio, video o audio, recorded na audio na hindi natin alam kung sino yun. Baka mga chismoso lang yan sa kanto na nalipasan ng panahon tapos nadadamay pa ang national government. Huwag naman ganon. Taas naman yun ng bahagyaan level. Kung yun usapan sa kanto, hindi na ako makikialam kasi talagang pangkanto. Pero naging usapan sa Senado, makikialam talaga ako. Kasi ang tingin ko, mataas dapat ang level ng usapan pag Senado. Mataas ang level ng usapan sa mga institusyon kasi ginagastos sa nating mga Pilipino ang kanilang sweldo, allowance at kanilang ginagawa, ilaw, tubig, lahat ng gastos sa Senado. Tayong gumagastos. Pagkatapos ang usapan, pangkanto. Usapan, chismis. Huwag naman ganon. Sayang ang pera. Senador Padilla, aral-aral pag may time. Isa lang po. Opinion lang.